Sa buhay po nating Kristiyano, mahalaga na tayo po ay in attendance when it comes to worship time. In attendance to the church service time. Bakit kailangan ng isang Kristiyano na patuloy mag-church, sumamba, magsimba, magpapuri sa Panginoon, Kristiyano naman na siya. Ito po ay nangangahulugan na hindi kasi lahat ng Kristiyano ay perfect na. Kailangan pong paalalahanan, kailangan pong paulit-ulit na i-update ang bawat isa. Amen po ba? Kung baga, sa version ng cellphone, kung napakaluma na ng version ng cellphone mo, hindi ka na updated, you're still using the old version, you could have a problem. Amen po ba? That's why we go to church, for us to be reminded, for us to be updated, and last and the most important thing is for us to be renewed. Ano ba naman ang isang beses sa isang linggo o 2 beses sa isang linggo? Percentage ng how many percentage? Sa 7 days na ginagawa mo lang kung anong ginagawa mo sa bahay, sa trabaho, sa school, sa cellphone, panunood ng TV, lahat ng carnal na bagay. Amen po ba? Kaya gawin po nating sulit na kayo po ay nakaupo riyan, na ang atin pong isip, ang ating puso, wala po sa akin, pero nasa mensahe pong ating tatanggapin. Kasi sayang naman po, nagising pa kayo ng maaga. Kung ang iisipin nyo, kung anong uulamin mamaya, saan kami magmumol, saan kami pupunta. Amen po ba? And worst is, nagising ka pa ng maaga kung dito ka rin naman matutulog. Amen po ba? Glory be unto God. So today, paalalahanan po natin ang bawat isa. Ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay nakakilala na, and if this is your first time to attend here, kapatid, mas makikilala mo ang Panginoong iyong dinadasalan sa oras na ito. Our message for today is entitled, The Road to Conversion. Convert? Parang negatibo. Napaka-negative naman yan, ma'am. Kasi di ba, pag sinasabi, naku, i-convert ka dyan, huwag kang pupunta. Huwag kang papa-invite, maku-convert ka, iba na relihiyon mo. But you're worshiping the same God. Alam mo na si Jesus pa rin naman yun. Wala naman pong iba. There are areas of our lives that even if you are already a Christian, may part pa ng pagiging Kristiyano mong hindi totoong na-convert. Hindi totoong nabago. Paano po ibig sabihin nun? Kung pagdating sa area ng tithes and offering, ay kaya ko na to. Kaya ko na tong area na to. Dahil naiintindihan ko na kung anong ibig sabihin, Lord, pagdating dito. Pero may area pa ng buhay mo, pagdating sa love life mo, ayaw mo, Lord, wag mong pakialaman to. Amen? May area ng life mo, may area, may parts ng puso mo o ng buhay mo na ayaw mo pa o na hindi pa totoong nababago ng Diyos. Bakit siya kailangan i-convert? And the thing is, unti-unting kailangan baguhin. Wala naman po siguro sa atin na nung nakatanggap ka, umiyak ka sa Panginoon at tumanggap ka. Jesus is my Lord and my Savior. Pag uwi mo, the next day, umiyak ka, nagising ka the next day, you're already totally 101% complete. Hindi po nangyayari yun. Bagkus, unti-unti. Kasi first step lang yun. Tapos susunod, mag-church ka pa rin, i-invite ka pa rin sa Bible study, ika-counseling ka pa rin. So, ibig sabihin, it's a process. Sabihin mo sa katabi mo, it's a journey. Kaya po sinabing, the road to conversion. First verse, please. Matthew 7, verse 13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few will find it.
Bakit po sinasabing mas maliit yung pintuan kapag patungkol na sa Diyos? Kapag nakakilala ka na, kapag naging Kristiyano ka na, ang daming bawal. Marami ka nang maririnig. Unti-unti ka nang pagbabawalan ng ganito, ganito, ganyan. Amen po ba? Marami ka nang, parang nag-i-struggle ka na, mahirap sumunod. Parang ganito po yan. Kung ito po ang word ng Panginoon, which is the Bible, it speaks to you. Tama po ba pag nagbabasa tayo? Nag-i-speak dapat sa iyo kasi may relasyon kayo dapat eh. Kaya even ako, hindi po ako mag-a-advise ng gadget, ng cellphone. Kasi yung literal na Biblia, kapag lagi mong kasama, parang meron na kayong relasyon. Pag binuklat mo, biglang nangungusap agad sa'yo. Amen po ba? Nakaka-relate yung iba sa akin. Kung ito po ang panukat ng Diyos, halimbawa ito, ganito lang kaliit yung pinto. Sabi dyan, narrow is the gate and wide is the one for destruction. Kung mataba ako, kagaya ng mataba ako ngayon, ito yung dadaanan kong pinto at the end of my career on earth. Hindi ako kasya. Diba? Halimbawa po ito kahit paano kasya ako dito, pero dito parang hindi eh. Kaya sa journey ng buhay mo, kailangan tapyasin ang mga bawal na taba, ang mga bawal na kolesterol. Sa journey ng buhay mo, kailangan tanggalin ang pride, ang envy, ang jealousy. Proseso yun. Hindi yun agad-agad na, shh! Nung nag-prayer of acceptance ka na, wala agad. Hindi, okay na ako. Hindi na ako mainggitin. Hindi na ako selosa. Tapos biglang may encounter ka ulit. Hala, nakaramdam ulit ako ng selos Nakaramdam ako ng inggit. Tingnan mo, may area pa pala na hindi pa nasusuyod ng Holy Spirit. Kasi kailangan kang suyurin, isift, salain. Sa pagkakaroon po ng pintuang panukat, meron pong pattern na susundan kung paano ka magkakasya doon. Amen po ba? At kung paano ka magkakasya is because as you go with your journey as a Christian man and woman, doon mo mas naiintindihan, bawal pala to, kailangan ko tong tanggalin. Naku Lord, tatanggalin ko to, masakit. Pero by the grace of God, kinaya mo. Yung mga dating bisyo na meron ka, malupit ka kung ilang kaha sa isang araw. Pero hindi mo yun kaya ng ikaw lang. Ang kailangan mo ang Panginoon. Kasi tinatanggal yun. Kung linggo-linggo ugali mo, lagi kinakailangan lasing ka. Pero nung nakakilala ka na sa Diyos, tinatanggal na ni Lord yung ugali na yun. Alam mong nagkakasya ka na doon. Kasi meron pong pamantayan si Lord. Imposible pong wala. Amen po ba? Amen po ba? Balikan po natin ngayon yung journey nung una mong na-encounter si Lord. Sa area ng ganito, ng ganito, ng ganito, at baka bukas may ma-encounter kang area ng life mo na masasaktan ka dahil hindi mo alam buhay pa pala sa laman. This is to remind each and every one of us. Next. Acts 9:1-22. The Damascus Road. Meanwhile, Saul was breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogue in Damascus, so that if he found any who belonged to the way, whether men and women, he might take them as prisoner to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" So habang naglalakad po si Saul, papunta sa Damascus, ang talagang kanyang puntirya ay kunin ang lahat ng mga nananampalataya sa the way, tandaan po ninyo which is Jesus Christ Himself, the way, the truth, and the life. Lahat po ng mga followers at disciples, balak niyang
kasuhan, ipreso, i-torture, pahirapan. Nung ngayong nag-journey na siya, bigla na lang merong boses at may ilaw na sobrang lakas. Shhh! At merong siya narinig na boses. Amen po ba? Sabi doon, Saul, Saul, bakit mo ako pine-persecute? Sabi niya, sino ka, Lord? Sino? Pag sinabi pong Lord, kasi lahat po ng tao nung panahon, ang tawag niya ay Panginoon. Yun po ang tawag sa Sir. Yun po ibig sabihin ng Lord nung araw. I am Jesus. Ako si Jesus. Ako ang iyong pine-persecute. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Picture, please. Next, please. Okay. Ang encounter mo sa Lord, imposibleng hindi mo malaman na encounter yon. Kasi ang sabi nga dyan, nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus, a big flash of light was there aside from the voice. Na nahulog siya. Anong area ng buhay mo before na-encounter mo si Lord na nasaktan ka? Feeling mo, nahulog ka, nalaglag ka, pasan mo yung buong daigdig nung time na yon. But the Lord was just really encountering you. Pinapalo ka lang niya nung time na yon kasi gusto kanyang mabago. Amen po ba? Kasi ang encounter ni Saul kay Jesus, the fact na napakalakas ng sinag ng ilaw na yan, kaya siya nahulog at nalaglag. Meaning to say, kung na-encounter mo si Lord nung time bago ka nakarating dito, at mai-encounter mo si Lord next week or tomorrow or next month, sa paraang pinakamasakit, pero biglang nararamdaman mo na baka si Lord ito may tinuturo sa akin. Yun po yung moment na yun. Yung pag-encounter sa Kanya. Bakit ako biglang nawala ng trabaho? Ba't ako biglang tinanggal? Bakit, Lord, may sakit akong bigla? Bakit, Lord, mahirap? Bakit, Lord, bakit? Remember the time when you were crying. Yung panahon na umiiyak ka kasi wala kang maisip na paraan na bakit yun nangyari sa iyo. Remember, Saul was just also going about his way. Napaka-normal lang po ni Saul nung time na yon. Meron siyang normal na duty, meron siyang normal na plano. Pero bigla siyang na-encounter. Bigla niyang na-encounter ang Diyos. Kagaya po ng mga nakaupo rin dito. Amen po ba? Sabi po dyan, who are you, Lord? Kapag wala ka pang relasyon sa Panginoon, hindi mo talaga alam na si Lord yun. Na si Lord yung pumapalo sa'yo. Kaya kailangan mo ng kaibigan kakilala, ng nag-aya sa'yo sa church to remind you, pare, baka nalalayo ka na kasi, kaya ini-invite ka lang uli ni Lord pabalik sa simbahan. Amen po ba? Amen po ba? Pero ang tao na may encounter na sa Panginoon noon at alam na niya kung paano makipag-usap si Lord sa kanya, alam niya agad si Lord to. Si Lord to. Amen. Look there in the picture. Dahil sa sobrang lakas ng glory ng Panginoong Jesus, kaya po siya nahulog. Ibig sabihin, every time na ma-encounter mo ang Diyos, every time na kukunin ni Lord yung attention mo kasi hindi ka nakikinig, kasi gusto na niyang baguhin ang buhay mo, kasi gusto na niyang i-convert yung buhay mo, yung area ng buhay mo na hindi pa tama, every time na gagawin ni Lord yon, ramdam na ramdam mo yung pagpapahumble sa'yo. Kaya ka nahuhulog. Kaya feeling mo, you felt that you fell down on the ground. Ramdam mo yung pagkabigat ng mundo. Next po. Sabi po diyan, the men traveling with Saul stood there, speechless.
They heard the sound, but they did not see anyone. Ulitin ko po they heard the sound, but did not see anyone. Tapakin mo yung katabi mo, narinig mo ba? Tapikin mo kasi baka tulog na yan. Look here. Look at the standard of Jesus. They heard the sound but did not see anyone. Buti na lang ang Panginoon ay Panginoon at hindi tao. Buti na lang si Lord, walang cancel culture. Hindi mang bablock, hindi mang unfriend. Amen po ba? Diba maraming ganyan? Kapag di ka nila, hindi naman ikaw pakay ko eh. Ayoko sa'yo. Nung eleksyon, alam ko, marami rin pong na-cancel culture. Isa na po ako doon. Maraming nag-unfriend siguro sa'yo nung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, dahil hindi nila gusto kung sinong binoto mo. Pero tignan niyo po ito. Inalaw ni Lord na marinig ng soldiers yung boses niya. Pero hindi niya inalaw na makita. Ang inalaw niya lang na makakita sa kanya ay si Saul. Kasi si Saul lang yung puntirya ng oras na yon. Pero inalaw ni Lord na marinig ng ibang sundalo. Why? It's because faith comes from hearing and hearing the word and the voice of God. All glory to God Almighty. Hindi yung soldiers yung puntirya ng Panginoon. Pero hindi ko kayo kailangan i-block. Kailangan nyo kong marinig. Kasi kahit na ang puntirya ko, si Saul lang yung i-convert ko, kailangan ko ng witness, kailangan ko ng audience na pag nagbago yung buhay ni Saul sa encounter na pagsasalita ko, alam nyo na totoong Diyos ako. Alam ng mga sundalo na they were a witness to it na, uy, may nagsalita. Yung Jesus yung nagsalita, yung pinipersecute, yung pinatay, tapos nawala dun sa libingan niya. Kasi sila rin, sabi nga, as small as a mustard seed, it will arise. Pagka may kaunti kang narinig na tungkol sa pananampalataya, mag-a-arise yun. So kahit na even his soldiers, katulad niya rin, na nagpe-persecute, naglalagay na ng kaunting tanim ang Diyos sa kanila. Kagaya na lang din na naglalagay ng kaunting tanim ang Diyos sa mga taong nakapaligid sa'yo nung na-encounter mo yung problema, yung sakit, yung lahat ng mga suffering na meron ka. Kasi sila rin yung audience mo pag bumangon ka. Amen po ba? Next. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind, did not eat or drink anything. Ulitin ko po sabi po kasi ni Jesus, dun sa naunang verse, get up into the city, go into the city. Bibigyan ka ng instruction kung paano, o ano ang gagawin mo. Tapos, tumayo, nag-obey po si Saul, tumayo siya, binuksan niya yung kanyang mga mata. Alam ko nakabukas na, pero ba't parang hindi pa din? Amen po ba? At ang nangyari, inassist na lang po siya ng mga soldiers na kasama niya. Amen po ba? The fact na kay Jesus pa rin nanggaling, tignan niyo po nung na-encounter mo si Lord, pinalo ka ni Lord, na fall ka sa ground, na feeling mo nagsasuffer ka na. Si Lord pa rin ang nagsabi sa kanyang, tumayo ka dyan, bibigyan kita ng instruction. It's not just words, it's power. Nung sinabi ng Panginoon, get up. Look here. Nung may problema ka nung time na yun, nung nagkasakit ka nung time na yun, na feeling mo kino-convert ng Diyos kasi nag-i-struggle ka na, matigil na kasi yan. Yang bisyo mo na yan para hindi ka nagkakasakit. Amen po ba? Ang sabi doon, binigyan niya pa rin ng strength through the word, get up. Kasi ang kalakasan mo to move forward in life, magmumula pa rin sa Diyos, hindi sa tao. Kasi nung time na nagka-problema kang pare, kasi iniwan ako, nag-iyakan kayo, uminom tayo, tara, uminom tayo. Makikiiyak lang din yan sa'yo, pare-parehas kayong lasing, may hangover kayo the next day, pare-parehas kayong may utang sa tindahan na panibago.
Kasi wala sa tao. Hindi rin tao ang magbibigay ng kalakasan sa'yo para kaya kong gumising the next day. Nandyan kayong mga kaibigan ko, they're just human being. Ang Diyos pa rin ang nagbigay ng strength para kahit na naramdaman mong pinalo ka, my grace is sufficient for you. Amen po ba? So, he's vulnerable. They led him by the hand. Saan tayo pupunta? Saan tayo? And look there, for 3 days. 3 days, Jesus died and rose again. Amen? Significant na 3 araw para totoong palong-palo na alam mong talagang na-encounter mo ng sobra-sobra si Lord. Picture po, please. Part 2, point number 2, breaking and crushing. First is the encounter, next is breaking and crushing. Eto ka na, andyan ka na, Lord, bakit nangyari sa akin itong mga bagay na ito? Tapos umabot pa ng kinabukasan, ganun pa rin yung feeling mo. Tingnan niyo po si Saul. Nung nabulag siya, naisip niya siguro, baka mamaya okay na siguro tong mata ko. Baka okay na to, hindi na to After 5 hours, after 10 hours, wala pa din. 24 hours, kinabukasan, wala na. Hindi na siguro talaga ako makakakita. Amen po ba? Kasi kung oras lang yan, na-imagine ko lang, no? Kung oras lang yung ibibigay ng Panginoon na siya ay bulag, hindi naman po siya magiging ganun ka-break na break. Kagaya po ng encounter po natin, kailangan po malupit yung nangyari sa'yo para totoong niyakap mo ng todo si Lord. Umiyak ka talaga, magbabago na ako, Panginoon. Kasi kailangan yun eh. Kailangan kang ihambol. Kailangan kang basagin. Amen po ba? Sabi po dyan, for 3 days, he was blind. He did not eat or drink anything. Nung pangalawang araw na, unti-unti ka na sigurong nagkakaroon ng pag-accept sa sitwasyon mo. Amen po ba? Siguro nag-a-adjust ka na kung paano ba ako mamumuhay ng ganito. Pagdating nung pangatlong araw, amen po ba? Because Jesus rose from the dead, came back to life. Ganon din yung Kristiyano. Pagtapos ng breaking process, may reborn again moment. Bakit po pinili ng Diyos mata ang puntiryahin niya kay Saul? Hindi po kamay, hindi paa. Kasi ang mata, sabi, is the window to our soul. Ang mata, una mo yang makikita bago mo yan marinig, bago mo yan maamoy, bago mo yan mahaplos, maramdaman. Unang-una mong huhusgahan ang tao sa pamamagitan ng mata. Amen po ba? Amen po ba? Unang-una. Pero dahil si Saul ay persecutor ng mga Kristiyano, mali ang panghusga ng kanyang mata. Kaya kailangan ng Diyos basagin ang lumang paningin at bigyan ng bagong paningin. Kaya noon, kailangan kanyang basagin kasi akala mo, tama yun. Tapos lumalaman mo, hindi pala. Nung bibigyan ka na ng bagong sight, nalaman mo, na-renewed yung sight mo, na-reset ka. Amen po ba? Sabi po dyan, next please. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision, Ananias. Yes, Lord. The Lord told him, pumunta ka sa house ni Judas, sa straight street. Sabihin mo sa katabi mo, straight street. Sa daang tuwid. And as for a man na from Tarsus, ang pangalan niya ay Saul. Kasi siya ay nagdadasal. So meaning to say, it confirms with what we are saying and what we are assuming na dun sa 3 araw na siya ay bulag, nagdarasal lamang siya. Hindi nga siya kumakain hindi nga rin siya umiinom. Kaniig lamang niya ang Diyos. Sa isang vision, nakita niya na may taong ang pangalan ay Ananias,
pupunta sa kanya, hahawakan siya, ibabalik ang kanyang paningin. Pero ito, sumagot si Ananias. Comment si Ananias, Lord, narinig ko itong tungkol sa taong ito. Sigurado ka, i-bless natin siya? Sigurado ka ba pagagalingin natin? Ang alam ko nga meron siyang sulat na dala, to arrest all who call on your name. Kagaya po ng buhay Kristiyano na ang magko-comment sa'yo, hindi na unbeliever, kapwa believer mo na. Ang mag-i-scrutinize sa'yo, kapwa mo na Kristiyano, hindi po unbeliever. Kapwa mo na Kristiyano yung magsasabing, bakit siya binigyan ng ganung posisyon? Hindi naman niya deserve. Bakit siya nilagay dun sa ano na yan? Hindi. Amen po ba? Pero tignan niyo po buti na lang si Lord ay Lord talaga. Hindi po siya tao. Can you imagine, nag-comment si Ananias, tapos tao lang ang Diyos, si Jesus? Tapos siguro ganito yung respond niya, ay, oo nga, naku, nakalimut, oo nga, marami nga tong pinatay dahil sa akin. Naku, hindi. Teka muna, gets niya po? Magiging source ka pa para magbagong isip. Pero buti na lang, ang Diyos ay Diyos. Hindi po siya tao. He does not have the ability and the mind of man, but rather of a God. Sabi po, so susunod, number 3, picture please. Okay. But the Lord said, okay, sabi niya, okay, pinatay, okay, marami siyang ganito yung plano, Okay, tapos ka na magsalita, okay? Sige, pumunta ka, gawin mo yung inuutos ko sa'yo. Why? Remember, people, there are people in our life, they will comment against you. They will comment on critic mo ako Pero if you allow them to comment on something that will change your perspective, tapos wala ka na dun sa glory ng Panginoon, hindi ka na papunta doon. It will actually diminish the whole purpose of God's glory. Kaya po, hindi lahat ng nagko-comment sa buhay mo o lahat ng kritik o kritisismo ay kailangan mong tanggapin o pakinggan. Sabi ng Panginoon, go! This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their king. And their kings and to the people of Israel. Wala akong pakialam kahit nagko-comment ka, gagamitin ko ang taong ito sa mga kapwa-hintil. Gagamitin ko ang taong ito sa mga kagaya niya. Lord, bakit si Remy? Dati ganito yung buhay niyan. Bakit kailangan siya? Bakit will mo na maging pastor siya? Kasi gagamitin ko si Remy sa mga kagaya niya. Sa mga dati ring manginginom, sa mga dating addict, sa mga dati ring abuse victim. Kasi pare, may reason si Lord ba't mo siya na-encounter para gamitin ka rin sa dating kagaya mo. Amen po ba? At buti na lang, kahit may mga nag-comment na iba, wag kang mag-church, naku, anuhin ka lang niya. Buti na lang sapat yung grace ni Lord, nag-move forward ka para nandoon at na-engage ka, na-encounter mo ang Diyos at nagbago yung buhay mo. Sabi po dyan, I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. Nilagay niya ang kamay niya. Kasi bulag so kailangan mo munang ganunin. Okay. Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Look here. Inedify niya muna. Kapatid, padala ako ni Jesus. Yung Diyos na nagpakita sa'yo, doon sa kalsada papunta rito. Bakit niya po kailangan i-edify na ang nagbibigay ng blessing is si Jesus na na-meet niya doon sa road? Kasi meron pong mga blessing ang tao na hindi naman sa Diyos nagmula. Uy, pwede na to. Uy, talaga? Wow, pare. Nagbukas doon. Sige, magre-resign na ako. Doon tayo mag-apply.
After 1 month, nagsara yung kumpanya. Sayang yung nandito ka, bala ka palang i-promote. Amen? Kaya, hindi lahat ng ang itsura ay blessing, akala mo kay Lord galing. Kailangan i-confirm mo, kay Jesus ba galing to? Itong healing na to, itong reward na to, itong blessing na to, the Lord has spoken. Kailangan ramdam mo yun, na yung pag-abroad mo, pinag-pray mo muna. Na yung trabahong, yung school na papasukan mo, pinag-pray mo din kung saan ka mag-aaral. Amen po ba? Tapos sabi po dyan, you may see again and be filled with the Holy Spirit. Kasi hindi sapat na bubuhayin kang ulit. Bubuhayin yung paningin mo. I-reset ka. Pero walang kapangyarihan. Kaya kapag ni-reset ka niya, kailangan you are also filled with the Holy Ghost, with the Holy Spirit. Kasi po pwede namang, na-break ka, na-crush ka. Okay, ayan, magaling na ako ulit. Bagong buhay na. Pero dahil wala sa iyong kapangyarihan ng Panginoon, bumalik ka ulit sa luma mong buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Balikan po natin yung kabilang verse. Pakibalik, please. Balikan ko yan. Balikan po natin yung go to the house of Judas on straight street. Si Lord pwede mong ma-encounter sa kahit anong lansangan. On a crooked road, the Lord may encounter you. Sa kalagitnaan ng kasalanan, sa kalagitnaan ng jamming, sa kalagitnaan ng kung anong mali mong ginagawa, the Lord can encounter you and you can encounter Jesus even on the wrong road of your life, even on the wrong crooked road of your life. But one thing is for sure, the Lord will only bless you on a straight road. The Lord will only bless you on the right road. Ibe-bless ka lang ng Panginoon kapag nasa tamang lugar ka na. Amen po ba? Gising po ba kayo? Ulitin ko, ang Diyos pwede kanyang ma-encounter sa kahit anong kalsada, sa kahit anong panahon. Pero ibe-bless ka lang niya, i-restore niya ang lahat kapag nandun ka na sa tamang pwesto. Kaya nga, in-edify at in-emphasize po dyan, the house of Judas on straight street. Ituwid mo muna. Lumagay ka, lumugar ka sa tuwid na daan para nandun ka pupuntahan, doon ka i-restore, doon ka i-bless, doon ka makaka-receive ng bagong calling para sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Praise be to God. Amen. Gising po ba kayo? Next po. Next po. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. After taking some food, he regained his strength. Tignan niyo po dyan sabi parang kaliskis. Ang kaliskis po ay para sa isda, hindi para sa tao. It was a deliverance for Saul, blocking his eyesight to know what is right from wrong. Amen po ba? Kagaya na lang din ng noon, makamundo ka pa, akala mo okay lang yun. Wala naman akong pinapatay Hindi naman ako nagnanakaw Di syempre, mabuti akong tao. Pero nung nakakilala ka na sa Panginoon, naging Kristiyano ka na, nalaman mong hindi pala sapat na wala akong pinapatay. Hindi pala sapat na hindi ako nagnanakaw. Ang kailangan ko pala ay relationship with Him. Amen po ba? He was reset. His eyes was renewed. Bagong mata ang ibinigay. Kagaya ng bagong buhay din ang ibinigay sa iyo at sa akin nung matapos kang basagin. Sabi diyan, tumayo siya, binautismuhan bago siya kumain at nagkaroon ng lakas. Bakit po? Kasi kaya naman talaga ng tao
ang walang pisikal na pagkain, pero hindi kaya ng tao ang walang lakas at Espiritu ng Panginoon. Kasi ang Spirit of the Lord ang magbibigay sa iyo ng grace para gumalaw, para buhay ka pa na parang baterya. Amen po ba? Saul spent days with the disciples in Damascus. Nagpipreach na po siya. Tapos yung mga nakarinig sa kanya were astonished. Tapos sabi nila, hindi ba ito yung mamang pumapatay, nagtotorture ng mga nananampalataya kay Jesus? Hindi ba yun yung purpose niya kaya siya nandito? Next picture please. This is the last one. Yet, Saul grew more and more powerful. Look here. Restored and set apart. Restored and set apart. Nung nirenew ka niya, nung na-reset ka na, i-restore ka na kung saan ka, yung talagang original plan ni Lord sa'yo. Ako, hindi ko naman alam na original plan ni Lord sa akin ay mag-preach. Pero alam ko nun, dati po akong theater actress, stage pa din. Pero I was in the wrong field. So, ibig sabihin, kapatid, meron talagang plan si Lord sa'yo. Ang problema, nandun ka ba kasi merong iba, nandun lang sa breaking and crashing, nag-stop na dun. Tapos nag-reset na, merong iba, na-reset sila. Bagong buhay na, okay na ako. Tapos balik na ulit. Nakalimutan na si Lord, nakalimutan na yung encounter, nakalimutan nung time na umiiyak, na time na ganito. Nakalimutan mo na yon. Kasi nakalimutan mong may number 4 pa. I-restore ka ni God dun sa posisyon na gusto niya, tapos set apart ka na. Pag sinet apart ka niya, pare magbabago talaga yung buhay mo eh. Kasi tatanggalin ni Lord unti-unti yung mga kaibigan, aayawan ka na nila. Kasi sasabihin nila, pare holy water, shut ka muna, pero ma-offend ka na. Tapos ma-offend mo din sila, kaya nga aalis na sila sa iyo. Ayaw na natin yan, KJ na. Will yun ni Lord, kasi siniset apart ka na niya. Gusto niya, i-restore ka niya, at gamitin ka niya para sa kanyang glory. Pero tignan nyo rin po yan, yung number 4. Maraming nag-comment. You know, hindi maaalis yon lalo na sa Kristiyano. Kahit Christian na. Kasi, even in church, a critical spirit may be present. Finding fault spirit. Yung bang sinukat ka nila, pero ang tinitignan nila sa'yo kung kailan kaya ito magkakamali. Ano kayang maling gagawin ito? Parang ang perfect, tingnan natin kung kailan siya magkakamali. Hindi nila ina-appreciate kung ano yung maganda sa'yo, kung saan ka magaling yung strength, pero bagkos ang tinitignan kung anong pangit sa'yo. Kagaya rin po ni Saul, imbis na mag-rejoice yung mga disipulo ni Jesus, kasi ni-restore siya, pero nanguna ang envy. Ano ba yan? Bakit naman? Bakit? Tapos biglang mas mag-a-arise pa siya sa posisyon kaysa sa atin. Why? Si Saul po kasi mas nanggaling sa dark side ng buhay. Pinapatay niya nga eh. Pero nung binrake siya ni Lord, mas kaibig-ibig, mas ang pag-ibig niya. Kagaya rin ng katulad ko at lahat ng ibang nakaupo na kagaya ko na may nananggaling sa maduming nakaraan, sa madilim na nakaraan, na nanggaling sa pangit at maling nakaraan. Kapag binago ka ni Lord, yung intensity ng pag-ibig mo sa Kanya mas higit kaysa dun sa taong hindi nag-suffer ng kagaya mo. Pag binago ni Lord, ang isang kagaya mo, mas higit yung pag-ibig mo sa Diyos kaysa dun sa iba. Pero tignan po ninyo, kung babaguhin ka man ni Lord, meron at meron ka pa ring maririnig. And guess what? Hindi na sa non-believer, kundi sa kapwa Kristiyano mo na. Sa kapwa Christian mo na. Amen po ba? Pero ang sabi dyan, yet Saul grew more and more powerful, baffled the Jews living in Damascus by proving Jesus is the Messiah. Kapatid, na-bless ka ba ngayong umagang to? Na-bless po ba kayo ngayong umagang to?
Na-bless po ba kayo? Tanungin mo nga yung katabi mo, na-set apart ka na ba ni Lord? Restored ka na ba? Amen po ba? Na-bless ba kayo? Iba po kasi ang na-bless sa na-entertain. You're not clapping for me, you're clapping for the message the Lord gave you. Amen po ba? Amen. Tayo po ay patuloy na paalalahanan na every time we go to church, it's not just a ritual that we are doing kasi hindi na po tayo yung tayong lumang tayo na kapag pupunta ka ng simbahan kasi wala, ritual lang. Namnamin po ninyo yung mensahe. Kapag nandyan, i-claim nyo. Amen. Yes, Lord. Itanim. So that everyone will be restored.